Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Andito na naman kayo sa inyong Sunday Morning Habit. Ang si Manoy ang ninong ko, kung saan ang hatid namin sa inyo ay mga kwento ng modern day bayanihan. Good morning, Manoy! Good morning, Jelly! Good morning, mga kapuso! Tutok lang po ngayong umaga para sa panibagong hamon at misyon para makatulong sa ating mga kababayan. Tawagin na natin si Pat. Pat, kumusta? Anong mga problemang tinutukan mo ngayon? Manoy, Jelly, 2 kwento na may kinalaman sa kalusugan yung ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Una, ipasulyap sa mundo ng may mga kondisyon na ASD o Autism Spectrum Disorder at sa mga nangangalaga sa kanila. Pangalawa naman ay tungkol sa mga pinagdaraanan ng may mga mental health problems, paano nga ba yung coping mechanism nila, at ano nga ba ang pinakamahalagang paraan para matulungan ng mga dumaranas nito. Balik muna sa inyo, Jelly, Manoy Wilbert. Maraming salamat, Pat. Alam ninyo, yung pong mental health issue, yan po ay isa ng priority public health concerns ngayon. Huwag ka mag-alala, Manoy. May kinausap tayong mga experts para turuan tayo kung paano ba talaga natin ito mahahandle ng tama. That's great, Jelly. Larga na! Lahat ng yan sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko. Meron pa rin mga pamilya na hindi pa rin nila tanggap yung kanilang mga anak with special needs. So yun ang aming gustong ipakita na importante sila sa ating pamilya, sa ating lipunan.
Manoy, alam kong gusto mo na malaman yung kwento ng ating persons with special needs. Eto, alamin na natin. Magandang araw mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa lungsod na puno ng posibilidad at pangarap, Quezon City. Ngayong linggo, tatalakayin natin ang kwento ng mga individuals with autism. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, isa sa bawat 100 Pilipino ang mayroong Autism Spectrum Disorder o ASD. Ano nga ba ang kondisyon na ito? At ano nga ba ang epekto nito sa pamumuhay ng mga taong nasa spectrum? Yan ang ating aalamin mula sa isang developmental pediatrician, si Dr. Jocelyn Eusebio. Ang Autism Spectrum Disorder or ASD ay isang klase ng developmental disorder na kung saan yung bata o tao ay may problema sa social skills, communication skills, at may mga behavior sila na paulit-ulit. Tinatawag itong spectrum kasi malawak siya. Malawak ang kanyang mga manifestations or mga characteristics. Ang autism ay inborn. At hanggang ngayon, hindi alam ng siyensya kung ano ang dahilan. Although, merong kinalaman ang genes. May mga 10 to 20% na chances na kung meron ka ng autistic na individual sa pamilya, pwedeng maulit ito. So sa ngayon, hindi natin alam kung paano ito madidetect habang nasa sinapupunan yung bata, no? Kaya there is no way to prevent it. Most of the time, mga mild autistic, nakakatapos ng college, nakakapagtrabaho, but still, dahil meron silang problema sa social skills, no, maaaring hindi sila nakaka-adapt sa society, just like regular people, no? But they can be very functional. So, isang challenge yun sa kanila. Yung mga moderate to severe, usually, retarded sila or mababa yung kanilang kaalaman to a certain extent na the rest of their lives dependent sila sa ibang tao. Yung mga services na kailangan nila ay katulad ng occupational, physical, speech therapies, and special education or schooling. Sa ngayon, mas accepting na ang society natin. But still, there are certain areas most of the time sa probinsya no? Parang andun pa rin yung stigma. Di pa rin natin maiwasan na may mga ibang tao na dinidiscriminate sila. Kahit sa pagtanggap sa kanila sa trabaho, no? Pati sa eskwela. I think the most important thing is, number 1, dahil aware tayo sa kanilang condition, we have to be more accepting of them, considerate at the same time, at kung ano man yung kakulangan nila or deficiencies nila, we have to understand and help them. I think that's the most important thing. Maunawaan natin sila. Ang mga tao na mayroong autism ay madalas na hinuhusgahan o ginagawang katatawanan sa lipunan dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanilang kondisyon. Dito sa Tandang Sora, Quezon City, natagpuan namin ang isang non-government organization at charity na tumutulong at kumukupkup sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may intellectual and developmental disabilities gaya ng autism, ang Servants of Charity. Magandang araw po mga kapuso, kasama ko po si Father Dong Serbito, isa po siyang religious priest ng Servants of Charity. Magandang araw po, Father. Magandang araw. Father, gano'n na po ba katagal itong organisasyon niyo po? 35 years na ang Servants of Charity dito sa Pilipinas. Father, paano niyo po ba sila tinutulungan? Ano po yung mga programang ibinibigay niyo po sa kanila? So, una, itong mga person with disabilities, no, intellectual, developmental disabilities, meron kami mga programa para sa kanila. Isa dito yung residential program, especially sa mga abandoned. Pag sinabing residential program, kinukuha namin sila, dito sila mismo nakatira at binibigyan namin sila ng iba't ibang klaseng programa. Meron kaming SPED class para sa kanila, meron kaming therapy, occupational physical therapy na binibigay para sa kanila.
Meron kaming parang skills program para sa mga special children. Meron pang mga iba pang klase. Nagbibigay kami catechism para sa kanila tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa faith, tungkol sa relasyon kay God. Yun ang magandang paraan para ang Diyos po ang pundasyon po ng Oo. bawat isa. Oo. Ano naman po, Father, ang mga suliranin po na kinakaharap niyo po? Siyempre, meron pa rin mga pamilya na hindi pa rin nila tanggap yung kanilang mga anak with special needs. So yun ang aming gustong ipakita na importante sila sa ating pamilya, sa ating lipunan. Ano naman po ang mensahe niyo na lang po para sa mga residents po dito na inaalagaan niyo po? We assure them na mahalaga sila at binibigyan namin sila ng pansin. So, hindi lamang siya yung food, hindi lamang yung material na bagay, kundi we let them feel that they are important. Anak sila ng Diyos at kasama natin sa ating pamilya. Thank you, Sige, Father, salamat. sa inyong pagmamahal at pag-aalaga po sa kanila. God Sige, bless you, sige, Father. salamat. Hindi madali para sa mga people with autism at iba pang individual na may developmental disability ang mamuhay ng normal. Pero sa tulong ng may mabubuting puso, nakahanap sila ng isang tahanan. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang House Parent Supervisor ng Servants of Charity na si Sir Albert Ramos. Gano'n na po kayo katagal na house parent po dito sa SOC? I started 2003 bilang house supervisor dito sa shelter home po before, but now it's Gonella Home. So, bale 21 years na po. Yes po. And still counting. Yes. Sir Albert, ano po ba yung mga daily activities niyo? We have this routine na ginagawa na we have this morning prayer and yung morning exercise before going for breakfast. We have this activity of our residents. Iba-iba po kasi sila according to their schedule. And some of them are going to our rehab center for physical therapy, those with disability physically. And then some are going to livelihood program for those skilled residents that we have. Ano po yung mga livelihood programs na Yes. meron po kayo? We have they are doing the yung floor mat and also yung gumagawa din po sila, nagwe-wave din po sila ng mga sinulid na magiging tela, ganon. Then rosary, marami. So from that, you cannot imagine kung paano nila nagagawa yon out of their learning disability. Kaya kahanga-hanga po sila. Ano naman po ang nararamdaman nyo na nakakatulong po kayo, lalo na po sa mga individuals with autism po? Isa sa mga reason kung bakit ako nagtagal dito ay masaya po ako sa trabaho ko bilang isang caregiver or house parent. Natuto po akong maging matyaga, maging mapagpasensya sa kanila. Ano nga po ba yung mga suliraning kinakaharap nyo? Isa sa mga problema po ng siyempre ay yung pag-handle ng mga residente namin dito. Kung paano si-handle yung mga tantrums nila, yung mga misbehavior. Dito kasi sa Gonella Home, 19 yung residents na hinahandle namin, yung lack of staff. Meron naman pong tumutulong sa amin dito ng mga NGOs, tapos yung mga pamilya, yung mga company coming here para sa kanilang mga outreach program. Pero siyempre, dumarating din sa oras na yung nakakaroon ng kakulangan. So hindi po lagi sapat Oo. ang tulong na nakukuha mula sa iba po? Lalo po kasi may maintenance medicine na tinitake yung aming mga residente rito. Kumbaga, we are entrusting dun lang po sa binibigay ng divine providence sa amin. Ganun po. Kasi wala po kaming income na nakukuha. Ano na lang po ang pangarap nyo para sa SOC? Sana
mabigyan ng chance nga pala ang aming mga residente na skilled na mabigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho sa labas. Sana mabigyan sila ng magandang kalusugan at mahabang buhay. Nakasama yung mga house parent at ang mga kaparian po namin dito. Saludo po ako sa inyong patience, dedication, love para sa mga residents po dito. God bless you po, sir. Thank you po and God bless you too. Autism is not a disease dahil sa stigma na hatid ng kakulangan sa kaalaman at pangunawa ng lipunan. Hirap ang mga individuals with autism and other developmental disabilities na mamuhay ng payapa at normal. Sa paglahad natin ng kanilang kwento ay naway marami tayong mahikayat na magbukas ng puso at isip para sa ating kapwa. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert at Jelly. Tamang-tama, Manoy, meron akong malapit na kaibigan na maaari tayong matulungan dyan dahil ang anak niya ay pareho din ang kondisyon. Eto, alam niyo kung sino? Gaya ng sabi ko kanina, may makakasama tayo ngayon na malapit sa puso ko na makukuhanan natin ng insight at input tungkol sa kwento natin today. Kasama natin ngayon si Candy Pangilinan. Hi, Jelly. Nice meeting you. Nice meeting you. Okay. Umpisahan muna natin kasi ang kwento natin ay nakafocus sa mga persons with disability, with special needs, specifically autism spectrum disorder. Yes. Is this the term now? Yes. Pero malawak yan, ha? Oo. Malawak ang autism. Malawak ang spectrum na yan. Iba-iba ang nasa ilalim yan. Yes, may iba na mayroong mga special talents yan. Oo. 'Di ba? May mga special talents yan. Iba magaling sa painting. May mga focus. Yes. At saka they excel in, and that's the only thing they want to do. Yes. So, at saka repetitive, di ba? Gusto nila repetitive. So, paano ba, like me, if hindi naman ako, well, I'm only familiar because of Quentin. Yes. Pero kung normal na tao ako, hindi ko naman alam kung paano sila makakasalamuha eh. Kapag may nakita akong batang with special needs, ano ba dapat na ginagawa ko? Wala lang. Normal lang. Just say hi. Pag nagwawala, sabi ko nga it's, people are aware. Iba yung awareness, acceptance. Yes. 'Di ba? Iba yung awareness, acceptance. People are aware, but it's not automatically they accept. Yes. Kasi minsan hanggang ngayon makikita mo na uurong sila. Yes. You can see the look. When that happens, nababother ka pa ba? Hindi na. Bakit? Ewan ko, lumakpas na yata ako doon. Kailan mo nalaman na si Quentin was different? That there was a challenge? Differently abled. Yes, differently abled. Well, I first found out when, actually through the eye doctor. Yung eye doctor yung nagsabi sa akin na pumunta ako sa isang DevPed, developmental pediatrician. Kasi nung bata si Quentin, minsan duleng, minsan banlag, di ba? Oo. Walang coordination. Ito ay wala pa siyang 1-year-old nito. Wala, 9 months. 9 months. So by 11 months, pumunta na kami ng developmental pediatrician. The developmental pediatrician na nagsabi sa akin, I will not give you a diagnosis at this point, but you need to go to an OT, occupational therapist. Okay. So, siguro nung nakita niyo nung time na yun na hindi pa ako handa na malaman Kung ano talaga. Kung may diagnose talaga or whatever, 'di ba? Hindi pa ako handa sa mga ganon. So, binigyan niya na ako agad ng ito ang mga kailangan mo, occupational therapist and then speech therapist, ganyan. So, tinanong ko kagad, makakapagsalita ba o makakalakad ng anak ko? Sinagot na niya ako ng diretso na, that is our goal. That is our hope. Remember, nag-birthday si Quentin, wala siya sa loob ng birthday niya. Nasa loob siya ng kotse niya. Correct. Kasi nga, Hindi niya kaya. Hindi niya kaya yung ingay. Hindi niya kaya yung ingay. Nagwawala siya. So, ang nakakakalma lang sa kanya ay pag nasa Loob ng kotse. na umaandar. Tas tahimik. Oo, yun ang nakakakalma sa kanya. Hindi ko naman alam. Syempre, May mga bata din naman kasing ganun talaga di ba? Oo, saka nagpa-party tayo ng malaki. Maganda, yung ganon, di ba? 1-year-old, ganyan. Hindi ko naman alam. So, nung sinabi ng OT sa akin during that time is meron siyang sensory problem. Nung nakita ko yung mga ibang bata, doon ko nakita na
Ito pala yung sinasabi ni doctor na under the spectrum. Oo. Ito pala yon. Yes. Sinabi na sa akin actually ni doc about about ADHD and autism. Minention na rin niya sa'yo Minention niya sa akin. Tapos parang tinake ko lang siya na parang wala lang. Ang tanong ko lang, anong next step? Knowing, kilala mo ko, Oo, yung parang... solusyon agad. Solusyon agad. Doon tayo sa solution kagad. Huwag na tayo mag-dwell doon sa problema. So yun talaga yung una mong inisip. Anong gagawin natin? Paano natin to mapapadali, mapaaayos? Dealing with Quentin and his situation. Dealing with Quentin kasi, ang napansin ko lang ng bata talaga siya, hindi nagsisignal sa brain kung ano man ang nararamdaman niya. So let's say, nadapa siya. Pag nadapa siya, o kaya nauntog sa kanto, tumulolo ang dugo. Ang bata iiyak. Oo. Kasi masakit. Oo. Nabigla, masakit. Oo. Help me. Oo. Yan. Pero si Quentin, Wala. anong ginagawa? Nothing. Nothing. Wala siyang pakiramdam Wala. na umiyak. Hindi nagsisignal sa brain. So hindi na sinasabi ng brain niya na, oy, nasaktan ka. Oo. Pag gumanon kami, ha! Gaganon siya sa amin. Ano meron? Tapos gaganon kami. Gaganon lang. Saka lang siya magre-react. Kasi tiningnan niya yung reaction ninyo. Yes. So, hindi nagsisignal sa brain. Kaya if you see children or people with autism or ADHD na baka may sensory integration problem sila na hindi nagsisignal sa brain, kaya pag kumain, dire-diretso, kasi walang itong mga sensory nila dito. Hindi sinasabi na puno na kami, puno na ang bibig. Oo. Kaya minsan, busog na sila, hindi nila alam. Susuka na lang yan. Kasi nga, hindi sinisignal sa brain ang mga nararamdaman ng buong katawan. Kaya pag si Quentin, di ba, alam mo yan, pag nagkasakit, pag nagsabi ng ouch, panic na ako. Ibig sabihin, masakit talaga. Extreme na yon. Oo. ER na tayo. Habang nangyayari ang lahat na ito, kamusta ang mga magulang sa sitwasyon na to? Kung hindi man magulang, lahat ng kasama sa bahay. At first kasi, parati ko na ito sinasabi, akala ko kaya to gamutin ng paracetamol. Bilang ganun ka kasi, Oo. kapag may problema, ano yung solusyon? Oo, doon Pero tayo. iba to. Iba na nung Iba tong sitwasyon na to. Nung napunta na ako sa therapy, nung ko nakita na, Hindi to nagagamot. panghabang buhay pala to. Kasi nakakita na ako ng mga batang tumatayo, tapos bilang bumabaksak. Yung nakakatulog sila kasi mahina ang nila. Upon realization, tas tinignan mo anak mo, ano sabi mo? Oh Lord, help. For people who are going through this, ano bang katangian o ano ba ang dapat na ginagawa ng magulang para sa kanilang anak na may special needs? You have to accept. Unang-una, you have to accept the reality. Do not be in denial. You have to accept na ito ang katayuan ng anak ko. Pag hindi ko to i-accept ngayon, i-delay ko pa, mas malaking problema. Ano ba dapat iwasan? May ilang bagay ba na dapat iwasan at dapat gawin? I think dapat iwasan yung sabihin sa bata. I think even for normal kids. Iwasan yung sabihin sa bata, ang kulit mo. Ang kulit mo? Tigas ng ulo mo? Ano ba? Because they cannot express themselves, so they tend to... Either physically express Yes. whatever it is that they can kasi hindi sila nakakasalita. Especially bata sila, they're non-verbal. Trinay ko kasi, sabi ni Dr. De Malanta, sa akin, i-try mo. Scotch tape mo yung bibig mo, pagkatapos humingi ka ng tubig. Na walang action. Paano nga naman? Ano naman pinagpapasalamat mo ngayon? Parati ko nga sinasabi sa lahat ng parents, no? You know, your burden, yung burden ko dati, parati ko pinagdadasal, na is now my blessing. Yes, it is. Diba? Yes, Quentin it is such a blessing. And nagpapasalamat ako, nakalakad siya, nakasalita siya. At nakabayad ako. Nakabayad ka ng lahat ng treatment na ito. Oo, kasi may listening therapy pa siya. Pinasok ko pa siya ng listening therapy. And that's a lot, It adds up. Yeah, may listening therapy siya, may diet siya, lahat yun. Pero everything seems to be worth it because look at him now. Diba? Yung, okay naman. With all the experience you have and all the information that you know, sa tingin mo, kasi alam mo na tong grupong tong Servants of Charity Yeah. How do you think we can help them the most? I think you can help them by if you can give them therapy. 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 Sa totoo lang. So,
what you think is the best way to help is to make sure na may therapy itong mga batang to. Yeah. Aside from that, ano pa ba yung mga assistance na kakailanganin nila? They need therapy, they need sustenance. Siyempre, kung kumakain sila na maayos, 'Di ba? oo. Paano kung mali yung kinakain nila, di nagkanda sakit-sakit yung mga yan, hindi nga nila nalalaman na may sakit sila, di ba? Paano sila magrereklamo? It's very good if they have equipments also for exercise, learning tools. Ang maganda lang sa Servants of Charity, nakita mo kung gaano katutok yung mga pari sa kanila, yung mga priest. Nabibilib din ako sa kanila kasi iba din. Iba ang commitment nila, di ba? Oo, iba. And on that note, thank you very much for all your information and input, Candy. Siyempre, pag-uusapan namin ngayon ni Manoy kung paano ba natin sila talaga maa-assist. Anong gagawin natin, Manoy? Walang balance sa'yo, walang bagay na consistent sa'yo. Madalas suicidal kasi ako. Ang hirap ipaliwanag sa mga tao ay, bakit ka may ganun? Bakit ka ganun? Ganun. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung bakit ka ganun. Ipanalo, winner tayo lahat. Well, alam mo, Jelly, dahil sa mga pinagdaanan nating lockdown ng pandemic, no, yung publiko, mas lalong lumawak ang atensyon tungkol dito sa mental health issue. Alam mo, totoo yan, Manoy. Dati hindi naman talaga yan So, pinag-uusapan talaga, eh. oo. Kaya nga ngayon, binusisi ng maigi ni Pat. Eto, panoorin nyo. Magandang araw mga kapuso, isang mahalagang advokasya ang bibigyan nating pansin ngayong araw dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila. Isa sa mga sentro ng komersyo, maingay at abala. Puno ng iba't ibang klase ng tao. Melting pot, ika nga. Bawat isa, lumalaban para sa pangangailangan lalo na ng pamilya. Bukod sa kahirapan ng buhay, isa sa lumalalang problema sa lipunan ang mental health. Ayon sa ulat, mental illness ang third most common disability sa bansa, kung saan 6 na milyong Pilipino ang nakararanas ng depression o anxiety. Ayon sa Department of Health, sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2020, mahigit kumulang 3.6 milyon na Pilipino ang dumaranas ng at least one kind of mental, neurological, or substance use disorder. Ang mental health crisis sa bansa ay nakakaapekto sa maraming tao sa iba't ibang antas ng buhay. Ano nga ba ang kadalasang dahilan at epekto ng mental health issues ng isang tao? Kasama ko ngayon isang psychologist, si Dr. Pauline Kimson. Magandang araw, Doktora. Magandang araw sa iyo. Ano nga ba ang kadalasang kinakaharap ng mental health problem po? Dito sa ating bansa, ang pinaka-common po ay ang depression, anxiety, alcohol-related issues, at saka bipolar disorder. Yun po yung mga common. At tumataas na rin po mula nung pandemya ang incidence ng mga suicide tendencies sa ating mga kabataan. Ito, Doktora, ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon nga ng mental health-related issues ngayon? Isa po ay yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Kulang na ang ating mga interaction sa isa't isa. Isa pa, sa Pilipinas kasi, parang tabu na susuppress dahil nga nahihiya ang mga taong humingi ng tulong. Walang one-shot deal formula to say, ito ang mental health disorder. Kasi iba-iba nga ang manifestation. Pwedeng related sa drugs, related sa alcohol, related sa sobrang pagtatrabaho, sobrang stress. Ano po ba ang unang hakbang para masolusyonan po ang mga mental health issues po? Alisin natin ang paghuhusga. Alisin natin ang kahihiyan. Bagkus ay bigyan natin ng pagtanggap at pagkalinga. Kung may naririnig tayo na nahihirapan, ay nade-depress ako, nalulungkot ako. Imbis na ay, wala lang yan, or matulog ka lang, usap tayo. I-validate ang feelings. Yes, i-validate ang feelings. Kaysa unahan, makinig. Yes. Okay po. Makinig.
Napakahalaga ng pakikinig. Ano po ba ang pwedeng gawin para mapababa ang rate ng mental health po dito sa Pilipinas? Marami pang kailangan din na awareness na i-share sa ating mga kababayan. Kailangan malaman ng isang tao na okay lang humingi ng tulong. Maraming salamat, Doktora, sa pagbibigay po ng dagdag kaalaman tungkol po sa mental Oo, health thank you. awareness. Saludo po kami sa inyong propesyon at sa pagbibigay ng oras, dedication, at yung passion niyo po dito sa trabaho niyo po. Thank you. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Madalas na isantabi ang mental health dahil sa kakulangan ng kaalaman, kahirapan sa buhay, at diskriminasyon. Sa kabila nito, hindi maikakailang katotohanan na marami ang dumaranas nito. Miss Johnny, ano nga ba ang nagtulak sa inyo para magpa-consult dun sa mental health issue niyo po? Mga 21 years old pa lang ako. That time, parang meron ako naging isang relationship. Tapos napapansin ng parents ko, pag hindi kami okay, sinasaktan ko yung sarili ko. So nagpaka-consult ako. Dahil sa mahal siya, siguro mga nakailang consult lang ako, nag-stop na ako. Nagpaka-busy ako, nagpaka-active ako sa church. Pero, nagkakaroon ako ng pattern na lahat ng ginagawa ko, hindi nagtatagal. Nagpunta ako ng PGH, tanong-tanong, hanggang sa mabigyan ako ng slot para sa psychiatrist ko. Yun, tuloy-tuloy ngayon ako. Once or twice a month since last year, yung pa-check up ko. And nakita ko, hindi lang pala ako depressed. Ang naging diagnosis sa akin is bipolar disorder 2 with depressive episode and borderline traits. Parang meron kang manic episodes, parang hypomania, ibig sabihin masyado kang energetic. Minsan pag sinabing manic, ibig sabihin masyado ka na down. Walang balance sa'yo, walang bagay na consistent sa'yo. Madalas suicidal kasi ako. Ang hirap ipaliwanag sa mga tao ay, bakit ka may ganun? Bakit ka ganun? Ganun. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung bakit ka ganun. Natitrigger talaga ako kapag yung tao nakausap ko, instead na makinig, yung nagbibigay kagad, dapat ganito ka, think positive. Hindi siya ganun. Parang hindi kasi siya yung nasa shoes ko, kaya hindi niya alam kung paano maging ganun. I'm just blessed na, baka talagang inintend lang ni God na bigyan ako ng napakabait na anak. Napakabait na anak ko eh. Lahat ng mga behavioral something ko, siya yung nakaintindi talaga sa akin. So parang mas parent nga siya as compared to me. Itong sinishare ko, wala pa yan talaga sa mga naging struggle ko in raising her. Dahil nga hindi ko maintindihan yung sarili ko before. Maraming taong hindi rin makaintindi sa akin, ganun. Yun yung struggle ng isang mayroon katulad ko. Johnny, naramdaman ko talaga yung kwento ng buhay mo. Hindi ka nakakalimot sa Diyos na kahit ano man ang mangyari, bigay mo talaga sa Kanya lahat. Ano na lang ang mensahe mo para sa yung mga tao nga na mayroong mental health related issues? I want people to understand, mental health is the same as physical health. Hindi dahil hindi ako pilay, o hindi dahil hindi ako bulag. It doesn't mean na wala akong sakit. Kasi sa totoo lang, mas mahirap labanan ang sakit sa isip kasi walang timeline kung kailan ka gagaling. Ako, nasa proseso pa ako ng pagpapagamot. Let's avoid fixing people. Kasi only God can fix people. Hindi broken ang mga katulad naming may mental illness. Kumbaga, meron kang pinagdadaanan but you are not broken para i-fix ka. Miss Johnny, thank you for sharing your Okay, story. thank you. Thank you for being such a blessing. Isa kang malaking blessing. At yun lang, basta kahit ako na-inspire mo, tuloy-tuloy lang po ang laban at tuloy-tuloy lang ang pag-surrender kay Lord. Thank you. Thank you. Dito sa Quezon City, nakilala natin ang isang support group na may advocacy for mental health wellness. Nabuo ang Mental Health Hour Manila in 2019. Katulong ni Miss Mia na ang founder namin and our co-founder si Miss Ariel. A resident psychologist, dinala nila yan dito from Cebu. Ang goal namin is maging isang organisasyon kung saan pinakikinggan ka lang namin
hinahayaan ka namin magkwento tungkol sa sarili mo nang hindi ka namin hinuhusgahan sa kung ano, sino ka, at kung saan ka nanggaling. Nagbibigay din kami ng libreng seminars with the help of our partner psychologists, psychiatrists, and medical doctor. Dito sa Pilipinas, ang mental health ay mahirap. Pag wala kang pera, kahit may national mental health, may national mental health institute tayo, hindi kaya eh. Hindi. Kasi nga sa 100,000 pasyente, isang doktor lang meron. I joined in March 2020, pre-pandemic. May kapatid kasi akong bipolar. So gusto ko siya maintindihan. Ang epekto sa akin is masakit and mahirap. Kasi ayaw mo yung struggle na ay, baliw siya, di baliw din to. Baliw kayo buong pamilya. Ako kasi yung panganay. Pag panganay ka, usually ikaw intindi. Bata pa siya, may 2 anak pa siya eh. Mahalaga na matulungan ko siya. Ipaunawa sa anak niya na ang mama mo ay hindi masamang tao. Hindi niya kasalanan na ganito siya. Hindi niya kasalanan na may sakit siya. Be, sorry. Sorry kasi hindi kita inunawa. Pagkos inaway pa kita, pasensya ka na kung nagkulang si ate. Salamat kasi andiyan ka pa. Pinagpapatuloy mo yung buhay kahit nahihirapan ka na. Nandito ako, lagi mo akong maaasahan pag kailangan. Ang pangarap ko para sa Mental Health Hour Manila is lumawak pa at dumami yung matulungan namin to lessen the stigma about mental health. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nakakaranas ng mental health problems, naway maging bukas ang isip ng bawat isa sa pagtalakay ng suliraning ito. Malaking epekto po ito hindi lang sa individual, pati sa buong pamilya at sa lipunang kinabibilangan nito. Balik muna sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. At this point, Manoy, may nakausap tayong mental health expert para liwanagin ang sitwasyon na ito. Panoorin niyo to. Ayan, kasama ko naman po ngayon si Dr. Joan May Perez Refarial, VP and President-elect ng Philippine Psychiatric Association. Hello po, welcome po sa Si Manoy ang Ninong Ko. Thank you very much, Ma'am Jelly, and good morning, and maraming salamat for having me. Ang una ko pong tanong is, so right after the pandemic, naramdaman niyo ba talaga yung surge na maraming biglang may mga issues sa mental health? Hindi lang siya after the pandemic, kundi during the pandemic itself. Mas dumami ang calls, in fact, na natanggap sa crisis hotline. So ano po ba yung mga kondisyon na makaklasify mo ng ang isang tao ay may mental health issue? Kasi or nade-depress. Kasi maraming nagsasabing, nako, I'm depressed. Hindi ko to kaya. Maraming ganon. Pero kailan mo masasabi na clinical na ang depression? Ang normal emotions, of course, normally, pwede tayong maging sad, maging anxious, may normal. Kasi itong normal emotions na ito ay pagdadaanan natin on a day-to-day basis. But mabilis lang sila. Halimbawa, pag tayo ay malungkot, pero pag nakakain na tayo ng ice cream, okay na tayo, or may nakausap tayo. When we say clinical, na parang mas, na siya, disorder na, no? Kung tatawagin namin sa amin. So, paano nyo malalaman na, uy, sandali, yung anak ko parang hindi na to, yung the normal. lang. So, number 1 na red flag is kung pangmatagalan na siya. Parang mas matagal. 2 weeks usually binibigay namin, Ma'am Jelly, na dire-diretso ang symptoms niya. No? Bagsak ang mood, hindi nakakatulog or tulog ng tulog, walang ganang kumain or kain ng kain, nawawalan ng gana, nawawalan na ng hope sa buhay, mga ganon. No? So, patuloy siya 2 weeks and then nagkakaroon na ng pagbagsak sa kanilang functionality sa trabaho, performance sa school, sa ACADS nila, pag napansin nila na parang lagi ng absent, laging late, bumabagsak ang kanilang grade. Doc, marami rin po bang mga napagbabaliktad yung term na kalungkutan at depression? Pag kalungkutan, ito yung normal emotions natin. So sana, mas aware tayo sa mga terms na ginagamit natin. Kasi
pag sinabi kasing depression sa amin na mental health professionals, ito yung mas severe form of kalungkutan. Again, spectrum kasi siya. So ito malungkot. Yes. Tapos yung depressed, mas todo. Oo, because meron na yung mga signs and symptoms na fina-follow namin based sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. So, meron yung 9 na talagang specific na symptoms. Number 1, bagsak ang mood for most part of the day, halos every day. Kasi hindi mo masyado makausap, yung ganon. Oo, bagsak, mafe-feel nila yun, na bagsak ang mood. At kasabay nito, kasi nga ano siya, nawawala na ng gana or interest sa mga bagay-bagay. Kung dati gusto niyang lumabas with friends, gusto niya mag-basketball, gusto mag-sports, biglang wala. Nag-isolate na lang sa kwarto, ayaw na makipag-usap. That's second. Okay. Number 3, affected na ang kanilang sleeping patterns. Kung dati, normal ang pattern ng sleep-wake cycle, nagkakaroon ng tulog or kabaliktaran. Hindi naman makatulog. Hindi naman nakakatulog or maagang nagigising or paputol-putol ang tulog. Another is appetite. It's either walang ganang kumain, kaya bumabagsak sila, pumapayat ang kanilang katawan, or stress eating. Kain ng kain, so they gain weight. Another naman is effects na sa cognitive functions, meaning apektado na ang kanilang concentration, focus, decision making. Kaya pag depressed ang isang individual, affected pati yung mga decisions na ginagawa nila. Pag minsan mali-mali. At next naman is the emotions. Yung feeling of life is meaningless. Na parang nawawala na sila ng hope. Nawawala na sila ng gana. They feel nawala na silang purpose in life. And another is para silang restless. May feeling of restlessness within na hindi sila mapakali. Hindi sila mapakali. Kaya nga hindi sila makafocus. And lastly, which is most importantly, Ma'am Jelly, at sana wag nang umabot sa ganon, is because of the negative thoughts about oneself, about the future, puro negative, about the world, puro negative, ay umaabot sa point na nag-iisip na sila ng self-harm. Punta na tayo sa ating storya, yung mga taga-barangay Lahu. Paano po ba matutulungan yung mga residente ng barangay Lahu? We continue to support, suportahan natin kung ano man yung mga ongoing nila ngayon. Na mga training, for example. So, yun number 1 na makakatulong sa kanila. Training is very important para alam nila kung ano yung mga signs and symptoms to watch out for. Kung kailan ba ang normal, nagiging distressing na pala at nangangailangan na ng more immediate na attention and assessment. Number 2 is, siguro part ng program, which is also advocacy din namin yun, is prevention din is very important na isama sa program. Like So, for example, paano nila mapaprevent yung ganun sa community? sa community, halimbawa, magkakaroon sila ng, which is, tinuturo namin sa mga offices, for example. So, halimbawa, i-strengthen nila ang kanilang community support available. No? So, may mga program sila, may mga pa-exercise, pa-zumba, liga ng basketball. Actually, nakakasaya yun eh, di ba? Kasi prevention is key pa rin. So, it will boost yung mga happy hormones natin like endorphins, dopamine, serotonin. So, magkaroon sila ng mga masyado kang project active, hindi ka na malulungkot kasi active ka. Pag uwi mo, pagod ka na, matutulog ka na lang. Kasi gumagalaw-galaw. At maganda also kung meron silang mga helplines. Kasi, alimbawa, alam nila who to call kung talagang emergencies. Kung todo na ito, very serious na yung very situation. Serious sa mga. So usually ang helpline natin from the Department of Health in collaboration with the National Center for Mental Health, it's 1553. So 1553. Yes, ito yung crisis hotline ng National Center for Mental Health na pwede natin i-spread to raise awareness na merong helpline available. Meron sila matatawagan. Matatawagan anytime for emergencies. Naku, maraming salamat, Doc. Ang dami namin natutunan today. Thank you very much, Ma'am Jelly. And maraming salamat. More power to your program. At ngayon, pag-uusapan naman namin ni Manoy kung paano ba natin sila matutulungan. Hello po ulit sa inyong lahat. Hello! Hi! Ready na ba kayo? Yes! Naman! Halika, samahan niyo po ako dito. Tara, tara, tara. Panalo, winner tayo lahat. You just have
accept kung ano yung realidad na nasa harapan mo and embrace it. And you know, you have to also ask the help of the people around you. Iba yung awareness, acceptance. May mga factors hanggang towards that. Number 1 is to identify kung ano yung sources mo ng stress. Number 2, make sure na we reach out. Training is very important. Prevention din is very important na isama sa program. Dapat maging malawak ang pananaw mo. Hindi ka dapat yung yung kawawa naman yung anak ko, kawawa, hindi ganon. Agree na tayo. Okay. Kakaibang level talaga ng pag-aalaga ang kailangan ng mga may autism at saludo tayo sa mga nag-aaruga sa kanila. Sa mga dumaranas naman ng mental health problems, mas malawak din na pang-unawa ang kailangan nating ibigay sa kanila. Magaganda din ang sinabi sa atin ng mga experts na nakausap mo, Jelly. Tutukan natin yan sa Kongreso. Mula naman dito sa ating programa, Si Manoy ang Ninong Ko, nais nating pagaanin ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng ating mga munting handog. Kaya panoorin natin ito. Mga kapuso, marami tayong natutunan tungkol sa autism. Nakilala din natin ang Servants of Charity na kung saan buong puso silang tumutulong para sa kapwa. Kaya naman, ngayong araw, in the spirit of modern bayanihan, sosurpresahin naman natin sila today. Hello po ulit sa inyong lahat. Hello! Hello! Hi! Ayan, ako po si Patricia ulit. Sa lahat po ng bumubuo ng programa, gusto ko lang po kayo pasalamatan, especially Father, Sister, lahat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin at ng programa. Ay kami po talaga yung humahanga sa inyong compassion, yung pagbibigay nyo, kita po namin talaga yung dedication nyo, very passionate kayo, and pagmamahal nyo po sa mga residents po dito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa kanila at pagmamahal na talagang deserve nila. Kaya naniniwala kami, Father, na deserve nyo rin po ang aming munting handog para sa inyo. Kaya ayan po, tanggapin nyo po. Mula po kay Manoy at sa programang Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang munting handog para sa inyo. Meron po tayong pagkain at meron din tayong mga medicines po na magagamit po ng mga residents dito, especially with people with autism and special needs po, Father. Congratulations po, Father! Gusto namin magpasalamat ang Servants of Charity sa programa ninyo at kay Manoy Wilbert E. sa tulong na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat. Ayan, God bless you, Father, and everyone. Tuloy-tuloy lang po ang pananalig at pagdadasal po. At congratulations po ulit. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang bawat isa sa atin ay natatangi. Unique kumbaga. Sa gitna ng ating mga pagkakaiba, hamon ng pag-unawa o pagtanggap sa kakulangan ng isa't isa. Naway mabuksan ang puso at isip natin para sa ating kapwa na kahit kakaiba, ay katulad din nating nangangailangan ng respeto, kalinga at pagmamahal. Kapuso, mahalaga na bigyang pansin ang mental health ng bawat isa. Kaya naman malaki ang papel na ginagampanan ng Mental Health Hour Manila bilang isang support group at bilang isang mental health advocate. Kaya naman, para matulungan natin sila sa kanilang advokasya, meron tayong munting regalo para sa kanila. Welcome to Mental Health Hour Manila. I'm Reyna. Welcome to our humble home, The Emerge. Tara, nagmi-meeting ang ating mga volunteers and members. Sakto. So, welcome.
Hello! Hello again! Kamusta, Doktora? Ayan, gusto ko lang po sabihin, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap po sa aming programa at sa pagbahagi ng inyong kwento. Hindi po madali ang pag-open up tungkol sa mental health issues. Kaya thank you po sa oras din at sa binubuhos nyong dedication at panahon para sa inyong advokasya. Kaya mula po sa aming programa, meron po kaming munting regalo para sa inyo. Simulan po natin sa self-help books. Wow, makatulong po ito sa inyo. At hindi pa po nagtatapos dyan. Ready na ba kayo? Yes! Yes naman! Halika, samahan niyo po ako dito. Tara, tara, tara. Congratulations! Naway ang mga ito po ay makatulong, pati na rin po ang programang Si Manoy ang Ninong Ko sa pag-raise po ng awareness sa mental wellness sa ating bansa po. Congratulations! In behalf po of Mental Health Hour Manila, nagpapasalamat po kami sa programang ito, lalong-lalo na po kay Si Manoy ang Ninong Ko. And magagamit po namin ito sa aming mga future na events and activities and collaboration po. Yay! Thank you, thank you! Nagpapasalamat ako sa iyo for taking time na makinig sa aking kwento. Ganon din sa programang Si Manoy ang Ninong Ko. Salamat po sa pinadala nyo para sa amin. May mga outreach program po kami. At bilang coordinator, makakatulong po ito sa aming mga outreach program po talaga. So, thank you very much dahil alam na alam niyo po talaga yung kailangan namin. Thank you very much. Doktora! Thank you, Pat, at sa lahat ng inyong production ng Si Manoy ang Ninong Ko. Napakahalaga po nitong tulong ninyo dahil maaabot ang aming mga taong tinutulungan. Galing po sa inyo itong mga speaker na ito at may mga microphone, mga pangparelax, art supplies, mga gamot, mga supplements, mga libro, mga essential oils, pamparelax din. Yes. At ang computer para sa ating mga listening sessions. Naku, talaga pong taos-puso ang aming pasasalamat. Congratulations ulit! Tunay na napapanahon ng advocacy for mental health hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sa gitna ng mabigat na suliraning kinakaharap ng bawat isa sa iba't ibang aspeto ng buhay, sana'y lagi nating isapuso at isabuhay ang pangunawa, malasakit at pagtulong sa kapwa. Laging tandaan, anuman ang iyong pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. Tutok lang dahil magbabalik pa ang Si Manoy ang Ninong Ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Another episode, another mission accomplished tayo, Manoy. Good job, Jelly and team. Layunin po talaga ng programa nating ito na makapaghatid ng tulong at lakas at inspirasyon sa ating mga kapwa. Nagagawa natin ito dahil sa ating bayanihan. Yes. Kaya sana po ay mas makahikayat pa tayo ng mas marami na handang magbukas palad para sa nangangailangan nating mga kababayan. Ikaw, ako, tayong lahat, we deserve better. At para maabot at maibigay natin ang nararapat para sa Pilipino, we must demand more. Dapat sama-sama para kayang-kaya. At sa huli, maging winner tayo lahat. And with that, maraming salamat po mga kapuso sa hindi nyo pagbitiw sa amin ngayong umaga. Magkita-kita tayo ulit next week. Syempre, dito lang yan sa Si Manoy ang Ninong Ko. Happy Sunday!